time, ang tutas pagtuon, pagpumalando sa tao sa Ginoo, and hanggang matapusan natin ang ito at ipiwan ng mga mata ang tuta. Dalaygon ka. Dalaygon ng mga anak. Indeed, O Lord, it is unspeakable joy, Lord, kung kakahigulungan yung nakalipay akong nabati sa diyan amo na angkol sa Ginoo sa Kristo sa mong ginabuhi o God. Lord, walay makakumpara ni Ginoong Isus. Siya ang pinakalabaw na bahati na sarap maangkol sa tao Ginoo. And salamat and praise be to your name that we celebrate Christmas, O God. But Lord, salamat that we can genuinely celebrate Christmas. And that is because Christ is in us, O God. Christ is with us, O God. And Christ is our only and ultimate treasure na sarang namin iangkol kung itipigan sa mga kinabuhi. Walang salamat, Diyos kaayo, O Diyos. Huwag sama ni Bukan. Salamat na nakasimba mi, nakaduol mi, nakadaig niyan ni mo ng kasintasin mo God. And even yung mga orasa sa mamalandong mi sinungkulong, ang damay kami, buksi ang kasing-kasi ko na God, na magdawat namin ang mga spirito hano, puluhan, panalangin, magigan ng limukan. Gampo ko, gusto mo malagan, magamit ko. Mahimo ko, Lord, tingog ni mo, O God, sa ipasabot, itudlo ang imong pulong. Nagampo ko, Ginoo, Lord, na wala higayon ni mga orasa sa pagtuon sa pulong na wala ba ikaw. Dili doon yung kayo paabot, itudlo na mo, Lord, in a personal way, O God. Ang mga wala pa maluwas ang ta. Ang mga naninanglan ng restoration ma-restore. Lord, ang mga naninanglan ng guidance, magiyahan ng tao, ang tanan yung ipaabot, maghatod yung ta sa among pagpakatubo, pagpakauswag, pagpakausap sa among spirituhan ng kinabuhi. Dihakan ni mo, God. Balimikas pagsugod at kami matapos, O God, kung sa may kadahugan, kalampusan, Lord, na maangkol this afternoon, lumog himaya, tanan, Lord, kanimo lamang din, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So this afternoon, hindi ko mag-share ko message about Christmas. And ganahan ko nga makaibaw tungod kay Obro sa kung is about Christmas. Then again, ang akong pagtukon karon is nag-point sa umabot ng New Year. Again, sa giwan na ako, hapit ang New Year, pero wak matakahuman sa 2024. Daghan pa pwede may tabo. Like sa may tabo, karong adlaw. Amen? And again, sa giwan na ako, dili na ito, kontrol ito kinaboy, ganahan ko, sa musul ng 2025, before na musul, pabalandungan na ito, sa may akong ibuhat this year. Kung sa may mga bililhon, mahinungdanon, mapahimutkon, diya sa Ginoo nga gibuhat na ako this year. Or basing akong year, ako lang yusikan. Or kining nga year, ako lang ipalabay as account sa akong kinabuhi. Naka na to? And, ilit ang tugot anak. Kumusod mo ganita, kung laing year, kaning nga laing nga year o ta nga sahing nga buhato na to ba? Year nga ay bunga nga may tabo sa atong Kristohanong ginabot. Year nga atong mga gipangbuhat na ay eternal value. Ngadto sa Ginoo. And again, I don't know kung gibuhat niyo karong ka year, but again, kung pagkaampo na this coming New Year sa kumusud ka sa bakong tuig, tampo ko nga karungon na itong lakaw sa Ginoo. Na itong lakaw sa Ginoo, i-focus ko na ito sa mga buhat na doon ay value diha sa Ginoo. And again, mag-isgot ang Christmas. Yung na nako, ang Christmas, dili ni about gifts, kung siya ito madawat, ang Christmas is about Christ sa atong kinabuhi ko. Anaan na siya nimo,
Siya may naghari na nimo, and He is your Lord and Savior sa iyong kinabuhi. Akong pahon kas Ginoo, insured ka na maka-tulis ng harian sa Ginoo. Hopefully sure ta. Amen? Amen. Hopefully sigurado ta na kung pahon kas Ginoo, ang atong landing is langit din. Amen? Amen? Amen. So that's it. So, New Year is fast approaching. Hello? New Year is fast approaching. And I don't know kung unsay quote and quote New Year's resolution na to. Naabot may mga New Year's resolution. This coming New Year, magsugod na dyan ko, dili na dyan ko mag-Facebook. Or dili na dyan ko sa makanak. Kung sa imong gihurot sa imong oras, ang gusto ni mong usgon sa imong lain na po nga year. I don't know sa imong New Year's resolution, but again, as even before, ako na ning i-remind sa pipila ng mga Kristiyano nga minata, na bisag unsa pay atong buhaton nga New Year's resolution, minaw, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wa gimausab. O dili ka mausab, o dili yun na mahitabo ka nag-iingon nimo nga New Year's resolution kung wala si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Amen. Why Christ? Nganong si Kristo man? Nganong si Kristo may akong gikinahanglan aron masinati na ko ang pagpakausab? Nganong dili man New Year's resolution? Nganong si Kristo man ang gikinahanglan nato? Hello? Yeah, kay nagingon man ang pugo sa Ginoo na kung mutuo kung musalig ta ni Ginoong Jesucristo, minaw, kung mutuo musalig ta ni Ginoong Jesucristo, ingon ang Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ang bato na itong kasing-kasing, gilisdan o humok na kasing-kasing. O niya, nagingon na ito nga, ang humok na itong kasing-kasing, butangan sa Diyos o Espiritu. And gingon na ito, mo na hinungdan na musunod na ta sa mga kalagdaan o kabubudbon sa Ginoo. Kung mingon ko, dili New Year's resolution o ginahanglan sa tao, tungod kay ang kasing-kasing sa tao, bato. Amen? Tinuod ng kanta, naging nila, pusong bato. Umlikal na. But again, bato akong kasing-kasing. Ang hinahanglan ni Kristo tungod kay si Kristo mo'y maghatag na ito, humok na kasing-kasing. O niya, tagantag humok na kasing-kasing, uban sa balaang Espiritu aron ato ng sugton ang kabubuton sa Ginoo. Mo na gingon sa Ezekiel. And mo na gitawag nga regeneration or sa lain nga term, born again experience. Amen? Kung dili New Year's resolution mo dili Ginoong Jesucristo. Manang tao nga tinuod nga misalig na ni Kristo, minota, naa na siya'y balaang Espiritu. Nagpuyo kaniya. Kung ang balaang Espiritu mo na mugiya kaniya sa mga gusto kabubuton sa Ginoo. Kung sa giyahan siya sa balaang Espiritu, mo ni may tabo. Mubunga siya. Again, nagpuyo ang balaang Espiritu na to. Inyang balaang Espiritu mo ni mugiya sa atong pagpanginabuhi niya sa Ginoo. Kung sa mga nginabuhi ta, uban sa balaang Espiritu, ang resulta na mubunga ta sa Espiritu. Kay ba mo unsay rason nga wa pa gyud ta mubunga individually in the Spirit? Wala pay quote and quote sa gingon sa Bible nga fruit of the Spirit. Tungod kay wala ta manginabuhi diya sa Espiritu. Atong pa panginabuhi is unod, flesh. Amen. Mo nang, again, mingon ko, no need na ang New Year's resolution kay ang balaang Espiritu alone
enough na nga mausap o mupabunga ka nato sa mga kinaiya sa Dios o sa kinabuhi nga matarong nga mo'y gusto sa Dios nga ni kanato. Kung kita nituong isalig na ni Kristo, anaan ang balaang espiritu nimo o nagpuyo na siya kanimo o gusto siya, paminaw, nga mutabang o musab kanimo ngadto sa kinabuhi nga may gusto sa Ginoo. Pastor, dugay na po ang Kristohanon. Pero mao ra gyapon ko. Kaya mao kag ngano, wa ka manginabuhi sumala sa balaang espiritu. Nanginabuhi ka on your own, nanginabuhi ka in flesh. So again, balaang espiritu, pagiyan na espiritu, aron mamunga ta sa espiritu. Kaya kung ganang mamunga sa espiritu, ang imo lamang buhaton isa sa pito nimo siya, nga usbon ka sa mga buhat nga dili makapahimot ngadto sa Dios ug magpatabang kaniya nga mabuhat na nimo kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. What I mean, magpatabang ka sa espiritu or sa balaang espiritu nga nagnimo. So again, what we need is not New Year's resolution. What we need is the Spirit. The Holy Spirit nga mubunga siya sa atong kinabuhi. Amen. Amen? So this afternoon, padayon na itong series. In Galatians chapter 5, verse 18 to, or verse 19 to 26. And I entitled this message this afternoon, New Year's Resolution or Spirit's Fruition. This is part 1. Ang part 2 is next week. Again, I believe this coming New Year, for us believers, we don't need New Year's resolution. What we need is Spirit's fruition. Sama ng Spirit's fruition, pagpamunga sa Espiritu. Amen? Amen. Pagpamunga sa Espiritu. And gusto ang Ginoo nga mamunga ta sa Espiritu. Amen. Amen. And kung kis mga Kristiyano na ganang mag-New Year's resolution, na mga Kristiyano na mag-New Year's resolution. So, pag humagin yung New Year's resolution, makuha po. Amen? Amen. Makuha po. Why na usap? Nahan ka nga na ay mahitabo sa yung Kristiyano ginagawin, we need the Holy Spirit. And the Holy Spirit, mo ni mo pabunga sa imong spirituhan ng kinabuhi. So, this time, mabarog ta, aging tawad sa pong sa Ginoo. Itong basahon, verse 19 to verse 26. Galatians or Galatia. This time, itong basahon is ang Cebuano translation. At the count of 3, dungat at basa may son. 1, 2, 3, 3. Sa iyon kayo pag-ila sa buhat sa tauhanong kinaiya. Makita kini diha sa sarawayon nga pakigilawas, uga o hilas ng mga buhat. Ingo man sa pagsimba sa mga Diyos o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagbilungtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapumot, sa kahako, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinaw, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog o uban pang butang na sama niini. Busa pasidan-an kung kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon o pagkamapinugnanon sa pagalingon. Kining mga butanga wala may subak sa bisan unsang balaod. Ginansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga kauhanong kailibgon o mga lawas ng panganoy. Ang Espiritu mo'y naghatag ka na itong kinabuhi busa, paharion na ito siya sa atong kinabuhi.
kinahanglan dili kita magpakagarbon o magpasukanon o magpasinahon sa usag-usab. Mga panglingkod ang Igsoon, mga panalangin na Ginoo siyang tulong. Kung nakainumdum mo, last Sunday pag yun, dili, last Sunday pag yun, atong natun-an, or last Sunday pag yun, nasa believer of the Lord Jesus Christ, kinahanglan kitang maglakaw diha sa Espiritu. We have to walk by the Spirit. And kining paglakaw diha sa Espiritu, dili ni optional. Kasabot mo siya optional, pwede buhaton, pwede di. And gani, i-address ni Paul nga to as a command na maglakaw kita diha sa Espiritu. And i-address ni Pablo kay nagtuko nga unod-nun kaayo na ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon sa taga-Galasya. Unod-nun ang ilang pagpanginabuhi. Which is same reality sa atong panahon karon nga majority sa mga Kristohanon wala na maglakaw, sumala sa walang Espiritu, kundi sumala sa unod. Majority sa mga Kristohanon karon buhi kaayo sa unod, buhi kaayo sa kaugalingon. Amen? Buhi kaayo sa kaugalingon. Wanang kasagaran sa mga Kristohanon karon, kasagaran sa mga Kristohanon karon, dili ka kaila kung Kristohanon ba na siya o dili. Kay the way manulti, mulihog, o bisan gani sa kinaiya gid mismo, dili ka kaingon nga Kristohanon. Mas makaingon pa ka nga believer na siya kaysa sa Kristohanon. Minumdum ko, so sa ka-sister o kastorya ko gabi, ingon siya nga, kay mga Kristohan, ay mga believer nga mas Kristohanon patanaw, mas Kristohanon pag kinaiya, kaysa sa mga Kristohanon din. Kasabot ko sa akong ingon, ako nga sugod, naa daw mga unbeliever nga mas Kristohanon pa o kinaiya, binuhatan, liniukan, inistoryaan, kaysa sa Kristohanon din. Kabantay mo na mga panahon, minun ka nga, Kristohanon ka to siya. Di ba? Murag duduha, Kristohanon ko siya. Why is that? Tungod kay, again, wa ta kakita o Kristo sa ginabuhi. Yan lang atong nakita is siya. Unod. Amen. Amen. So, before the one to sa itong pagtuon this afternoon, mungutan na po, kumusta man kasi mong Kristohano nga kinabuhi right now? Are you walking by the Spirit? Naglakaw ba ka sa Spirit or are you walking by the flesh? Walking by the flesh. Okay, if you walk by the Spirit, the fruit of the Spirit, will surely manifest sa imong kinabuhi. Kung manginabuhi lang yun ka, maglakaw lang yun ka, sumala sa malang Espiritu, mulupwa na ang bunga sa Espiritu sa imong kinabuhi. Which is, atong isgutan next week. Ako ni gito nga tungod kay every word counts. Every word na ay kinahanglan na explain. Amen? Amen. And daghang word nini nga kinahanglan ipasabot, dili angay palabyod. And again, ako ning i-address ka nato nga message aron aron ma-remindan ta and aron mag-guide ta sa atong Kristohanon nga kinabuhi this coming New Year. Kung sa year 2024, grabe kay ka kaunudnon, grabe kay ka tawhanon sa imong pagpanginabuhi, pues uban sa kaloy, grasya, uban sa tabang sa malang Espiritu, manginabuhi noon tatadya sa Espiritu this coming 2025. Amen. Aron makakita kang bunga. One of the reasons na Kristohanon ka for 5 years, 10 years, nga wa gyud ka makita o bunga sa Espiritu sa imong kinabuhi, kay nanginabuhi ka in flesh. Amen? Amen. Nanginabuhi ka in flesh.
So if we walk by the Spirit, we will bear the fruit of the Spirit. As simple as that. Mauna ang formula. 1 plus 1 equals 2. Maglakaw ka sa Espiritu, ang resulta, bunga sa Espiritu. Kung wag ka maglakaw sa Espiritu, ang resulta, unod. Flesh. Amen? Amen. So, dili ta magdugay ato ta sa atong duha ka points. Here's the 2 points ani nga mensahe maigsoon. Number 1, the deeds of flesh, and number 2, the fruits of Spirit. The fruits of Spirit. So, this afternoon, adto ta sa atong first point, the deeds of flesh. Verse 19 to 21. So, this time akong gigamit is English translation. Why? Tungod kay naay mga words sa English translation nga nawala na sa Cebuano. Naay duha ka words sa English translation, gikuridas na lang sa kasabot mo kuridas. Giusa na lang ba? Giusa na lang. And which is dili maayo. Kaya ang duha ka word, medyo migsoon sila o bot pasabot pero lahi yun. And again, ki-specify ni, gitagsa-tagsa gini ni Paul for a reason. Amen? Iyan yung gitagsa-tagsa gid-mention tungod kay naa siya point na gustong itudlo nga ni. Amen? So, dili maayo nga kwaon nimo ang kaninga word, ya iusa na lang nimo sa usa ka word. O ang duha ka word, iusa na lang. Isama na lang. No. So, tumasan, verse 19 to 21. It says, now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you. Just I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So, dili na lisod sabton, ingon si Paul, kining mga buhata, or kung ikaw nagbuhat daw ka, ani mga buhata, wa kay lunak singharian sa Ginoo. As simple as that. And by the way, ang word kingdom of God is a contrast emphasis. Unsay contrast sa kingdom of God? Kingdom of hell. Amen? In other words, dili ka makasuod, you will not inherit the kingdom of God, but you will inherit hell. Amen? That's it. So, kanina, napakita si Pablo og lists. Kasabot mo sa lists. Lista. This is a list. Mga lista. Lista ni Paul, dili kay for no reason, dili naa siya point anong gilista ni niya. And special mention gini nga mga matang sasa of flesh. Ayan yung address to aware and to warn those who live according to their flesh, that those who live in this kind of life will not inherit the kingdom of God. So, again, atong itagsa-tagsahon mo, nag-ingon ako, every word counts. Ang mga word din kinahanglan, explain, pasabot, aron makasabota. So, unsa man nga mga deeds of flesh, isgutan ni Paul ini. Number 1, immorality. Kita. Sigaan lang mata ha? Immorality. Sa Greek word this is porneia. And it literally means pornography or pornographic. Which is derived from pernao, to sell off, or properly a selling of
surrendering of sexual purity or promiscuity of every type niya. Tanang matang sa kailayan nga dili approve sa Ginoo, that is called immorality. The word porneia or pornography is the most frequent word in the New Testament for sexual immorality. The word porneia denotes every type of improper sexual intercourse, including sexual activity outside marriage, both adultery and fornication. And again, mo yung word immorality. The word porneia is translated as sexual immorality 13 times in the New Testament. The word porneia translated as immorality, sexual sin, adulteries, and marital unfaithfulness. Mo ang word mo ng kining word immorality or sa Greek word porneia nag-cover ni sa tanang kahilayan, kalawayan, magikasukan sa Ginoo. Porneia is a sexual unchastity. It's a very, very serious offense before God because it transgresses, defiles His very image. Indeed, sexual immorality, porneia, is a crime against the divine image itself. Sa Ginoo. That's the point. Lalaki, babae, that is immorality. Naba na to? And kung nakadungog mo sa balita, karon lang presently, I think karon lang naman or last November, ang Philippines is ikatulo sa sige o tanawang word. Ikatulo, tibukok, kalibutan. Pag wala nga balita sa Toledo, bata, 6 years old, kinabangan o I think 8, o kung 8, 11, or 11, 12, o 15. Kabawang sa reason, ibuhatan nila, tungod kay na-influence sila sa word. Amen? Sa karkar, bakong hilubong, matanon, pagkagabihan na, gari, pagkaugma na, abli na. And I honestly say this to you, ako mismo, ako na siya nilang inig, isa nilang, I think last day, nag-remake, na ako'y pagumangkon na babae o yung babae. Na ako'y pagumangkon na bayon. And again, love na ko sila tungkol kay mga pagumangkon ako sila, pero ikapuntan na ko ang ilang sa. Amen? Yung luwag ito malipay. Dali ako pagumangkon yung babae, hadlok na siya na ako. Nagtuo siya, di puman to sa celebration sa Pasko sa Moa, na-shock siya, makita mo siya, kitang ang hilba, nakaligang ko, yung mayang na babae. Abot yan, isirin nila ko, kaya ibawag din siya kung suko ko, ibawag din siya ako sa makasama. Another is, ang akong pagumangkon, abot ko na pagumangkon ako mabayot. Itong nga siya, Saba pa kayo siya, iba ka ng bayan ko yung kayo. Pagkita niya na nakos kilis putaan, tago mo niya, isang din mo. Pagkita niya na nakos kilis putaan, may hilog. Bless, sirit o lakaw. Again, kay bawa sila nga, hindi ko ganapin ng anak. And akong ipafeel nila nga, suko ang Ginoo anak nga matang sa sama. Amen? Amen. Kabasa mo, Sodom and Gomorrah. Grabe ka
Grabe kalaw ay mga tao to. Even ang mga angels nga gipada sa Ginoo, dito sa balay ni Lot, ganahan sila nga maghihilawas. Gibutaan na lang sila sa Ginoo. Nagpangapak yung gapon, ganahan silang makihilawas sa angels sa Ginoo. Kung ganahan mo mabasa na Genesis chapter 18 and Genesis chapter 19. Gibutaan sila tanang tao, gibutaan, takbo sila pangita, nangita sila sa mga angels. Magipada sa Ginoo dito sa balay ni Lot. Pangita lang sila, nabutaan, di makita kung ganahan silang makihilawas. Bisan pag ihatang ni Lot ang iyang anak nga virgin aron makihilawas ato mga tawana, dito sila kay gusto sila atong mga angels. And grabe ka laway nga lugar. Ipaw mo sa inyo tagok, di pawalan ng kayos nyo. And the word immorality, imo ni mabasa in 1 Corinthians, imo ni mabasa even in the book of Revelation, wa ko masud kaduha o katulo ni mention nga ang tanang nagbuhat nini matambog sa linaw tayo. Again, sexual immorality covers everything na kahilayan, kalawayan na dili makapahimot sa Ginoo. Amen. Amen. Kurang mo nakulbaan ko. That's the first you mentioned before. Second is impurity. Kung saan man yung impurity? Ang Greek ani is akatarsia. Ang a is not, and kataros or katarsia is clean. In other words, it means not clean. And it refers to moral and spiritual defilement. Kahugawan sa kinaiya, binuhatan, una-una, o kasing-kasing. Mauna siya ang point anang impurity. Tanang matang sa kahugawan. Una-una, kasing-kasing. Ibuok yung pagkatao. And mauni matang sa deeds of flesh na, again, aside sa immorality, kani kapuntan ko sa Ginoo. Wala ni luna sa ingarihan sa Ginoo. Tao nga nagsiguna-una og dautan, tao si hambin o bugaw ng mga pagbati. Another nga gi-mention ni Paul is called sensuality. Ang word sensuality means aselgeia, and it means violence, spite or spit. And this rejects restraint and indulges in lawless insolence, wanton caprice. Kining sensuality is, ang meaning in this refers to wantonness. Unsa man ang wantonness? Wantonness refers to bad behavior that is intentional or shows no care about bad things that might result. It can also refer to a reckless disregard for the rights or safety of others, often characterized by extreme, uncontrolled, or unjustifiable behavior. Matang sa pagpakasa nga way bugong-bugong ba? Way pagunahon nga naay madamay, naay maamong, unsa ba ka matang sa pagpakasa nga matawag na to marka bahala. Matang sa pagpakasa nga okay lang niya kung siya may tabong sunahan, basta makabuhat lang siya ng asa. May mga tao na nga buhat nila, kung gunahon na kung siya may tabong sunahan. Palagdas na klase sa tao. Another nag-mention ni Paul ni is idolatry. And it means image worship. Image worship. And again, kita tanan din and hopefully kitang tanan din wala na ta magsimba o imahe. And by the way, para bagay, defend pa ba? Okay raman na sila. And naapag yung mga Kristohano nga kung isgutan ni, masakitan yun ba? Kay love pa nila ilang quote-unquote imahe.
Then again, kung tan-ahon ni mong Bible, isog ug supok din ang Ginoo in the context of idol worship. The book of Exodus, gilanay ang golden calf, gilanay gipainom ngadto sa mga nagsimba. Dagang na mamatay atong atay. Dagang na mamatay. And dili lang kato kausa daghan pa nga event sa Bible that because of idol worship daghang gipamatay ang Ginoo. Ingon si John Calvin and again, dina makasabot ta idolatry, this refers not only in image worship but also this refers in idols of our heart. When ingon si John Calvin, the human heart is an idol factory. Wala siguro kang magsimba o image, pero posible yun na nakakay gitawang nga Diyos yung sintas-sintasin. Labi siguro na ikaw, imong gisimba yung kamalingon. Amen? Amen. Again, nakikanta nga sige na ko kanta bisan sa mong quiet time, may kanta, Lord, I will bow to you, to no other God but you alone. I will lay down my idols, thrones I have made, all that is kept in my heart. So, naagiday mga quote-unquote idols. Pwede kwarta, pwede butang, pwede imong kagalingon. Amen? Amen. Amen. Pero mong nalain mo. Idolatry. Another nga dimension ni Paul is sorcery. Pamilya mo ng word sorcery? Naanas mga kingkoy-kingkoy ka ng sorcery? Sorcery, in Greek, it means pharmakeia, or it refers to administer drugs, drug-related sorcery, like in the practice of ancient magical arts. Pharmakeia is a drug-related enchantments operates by the art of mind games using hypnotic sorceries and occultic incantations to sway mind, and these tactics were often enhanced, practiced with the use of drugs. And pharmakeia is the root of the English terms pharmacy or pharmaceutical. So ang sorcery, ang buti pasabutan na pharmacy. That's the meaning exactly. And ang point din sa meaning, ang first emphasis din about word pharmakeia, it refers to medicines. Drug-related medicines. And I tell you, na naman makasabot nga dili lang sa atong panahon na naay drugs, even sa unang panahon, even sa time ng Paul. Nakuha na to? Nakuha? And again, mangutana mo kung mugamit kag drugs kung sa'yo may tabok. Kung sa'yo may tabok. Gamot na. Sabi lang rin yung bawala. Kasi sa mata niya, gamit kag drugs, maati ka. Ngayon niya, ang tumungan na, magubay mo ginabuhin. Diba na to? So, possible nga sa time ng Paul, naingon ani ng mga tao, even na nga time. Another nga term about sorcery is, refers to witchcraft. Mga gahom-gahom. The practice of drugging or drudging, hence especially from the use of mysterious liquids, sorcery, witchcraft, inextricably combined with idolatry. Anong combined with idolatry? Ano man, simba silang Diyos-Diyos, may makain silang gahom, aron may mong ipikto, may mong ipiktibo ang ilang gihimo nga tambal. Nako, na to. Kaya ako nang bitsuon.
refers to ginasaya sa atong panahon. Eh, bawa mo sa Old Testament, gaganaw ko kasabot sa Old Testament, paminaw, ikapuntan sa Ginoo ang mga sorcerers. Ikapuntan sa Ginoo ang mga tao na nagsampit ng Espiritu. Ikapuntan sa Ginoo ang mga quote-and-quote sa pagbanang bro, mga Bisaya. Gani ipapatay mo sa Ginoo. Kaya mao mo anong ingunan ang Ginoo tungod kay instead mo duol ang tao sa Ginoo, mo duol na inon sila ani mga tawanan. Nakuha na to? Ngayon kung Christian ka, giduol ka ni nila, wa gyud ka kailas Ginoo, kinsa yung Ginoo nga ginagahan. Nakuha na to? And again, naano siya. By the way, sa Cebuano translation na ni, pagpamarang ni siya. So, naa din yung barang day. Witchcraft. Nakuha na to? Satanic nga gahom. Nung ko sa akong kaila na, which is Kristohano na karon, mag-ampo siya ni Satanas, aron, dili siya madakpan ng mga wang. Ako nila share na to, di ba? Ngayon gumawa ako na share. Hindi siya madakpan. Busod siya o si Budrog. Busod siya o mga high-end nga mga hospital. Adto siya sa lakir. Manguha siya o mga gamit nito. Kaya di baligyan. Iyano na kayo siyang iyang kaso, qualified theft, 11 counts. Tungkol kay dinagko naman nga yung ibang kwarta, mga gamit. Di siya magdakpan, tsungwa, tsungwa, dagko ng mga. Pero here's the thing, mampo siya ng Satan. Ningon siya, mamahanan niya si Satan, mahakat yung mga. I'm not encouraging ninyo ani, but then again, Satan is real. And nato ng mga Kristohanon, he is faithful na nag-attack nato. Aron gumpo na nato ng buhay. Balik ko din ni, sorcery is a big no-no nato mga Kristohanon. Kung involved kang inani, again, huwag pagod ka kaila sa Ginoo kung ginagaran. And sa unang panahon, kumo ni nila Pablo, gani sa lugar sa Efeso, mo ni ang pinakasikat about sorcery kining lugar sa Efeso. Sa giwalihan silang Pablo, again, ang ilang mga anting-anting quote and quote, gisurrender nila ni Paul na nagkandidad kung at least 50,000. Gisurrender nila ni Paul o isunog ni Paul ang ilang anting-anting. Ano man, di man na iyas mo, iyan na sa demonyo. Amen. Amen. Another one we mentioned ni Paul is enmity. Word enmity, it means hatred or hostility or enmity. Pagkamatinong tanon. Amen? Amen. Ingon si C.S. Lewis, fallen man is not simply an imperfect creature who needs improvement. He is a rebel who must lay down his arms. Problema na to, hilig ka mo lay down sa atong arms. Ang problema na to, hilig ka magdumot. Amen? Yeah. Niya ka, madinuntanon ka niya, klase ka sa tao, Kristohano, madinuntanon. Again, wag yun ka kailagin sa Ginoo mong ginagaran. And ang tao madinuntanon, ikapunta na sa Ginoo. Wag na iluna sa ginariya sa Ginoo as Paul mentioned. Amen? Amen. Unang bumaron, ay napagdumot na ito. Unang bumaron. Okay na. Okay na. Okay na. Amen. Amen. Again, basig nakakadinig, nakakagidumtan. Again, good example na ito nga, dili ka magdumot Jesus Christ. Ikulata, gilutan, kitambalo, kilakiko, ipapasnan sa krus, kilalisan sa krus, and yung mingon sa Lagos Cruz. Aman, sa iluwan sila, wala sila kay Paul sa bibuhat. Amen?
Kung nahimo sa itong Ginoo, uban sa tabang sa dalang Espiritu, mahimo ko nato na dili pag-umot. Dumdum ko karong gawin, naapoy ka tiyan. Kung saon kundo, pagpasaylo sa mga tao na nagbuhat ng kauntar yan, kung ako siya i-explainan, ako siya ipasabot, di siya kasabot. And huwag di siya kasabot. Kaya ba again, huwag pa siya kailangan sa Ginoo. Makasabot lang ka or makamakulang ka na mapasaylo sa mga nagbuhat daw mo once na genuinely nakailan ka sa Ginoo. Naka-encounter ko sa Ginoo. Kaya ikaw mismo makasabot mo ka how ka magili mo mapasaylo. Mapinasaylo mo gusto mo. Ang angay ka na kung hindi praise be to God. Na iyang yatagan, ibutan siya ang pinapunin mamakaila ko niya, nagising anak, makabantong relasyon niya. Amen. Another na-mention ni Paul is jealousy. Jealousy. Again, the word jealousy or strife pala eh. The word strife means a readiness to quarrel. Palaway. Walay palaway na doon eh. Ha? Sa Panara. Dahil sa nana. Palaway, makatungog storya, Solomon, awayon. Bisa dili siya mo i-awayan, palito ng away, mangaway yun. Dili ni kinaiya sino, kinaiya ni sa kinaiya ni sunod. This is the deeds of flesh, contentious spirit. Another is jealousy, move fast up. Jealousy, sa Bible, kailangan ko makasabot sa Bible na ay positive jealous or positive na jealousy o negative jealousy. And or positive zeal or negative zeal. Yung word jealousy sa Greek, it means zeal or zealous. Amen? Zealous. And ang picture ani is tubig na nagbukal. Tubig na nagbukal. Grabe ka, on fire, grabe ka, boiling yan mo. And jealousy or negative zeal or zealous is driven by self-directed and produces ignorant, uninformed behavior, unprincipled action. And again, jealousy is a feeling of unhappiness and anger because someone has something or someone that you want. Amen? Really ang tatag. By the way, ang jealousy o ang envy, isuon na sila. Ang jealousy is maguwang, ang envy is mangun. Amen? Isuon na silang duha. Na to, dili na to, libugan na to mga, kasi kalahinan sa jealousy na envy, mao rin siya. Mga isuon na. Later on, ang envy naman, ang iyang, pasabot ko, jealousy ko. So, isuon na silang duha. But ang ako po, yung ganala ko masabda na to is, ang point ni Paul din is, wala ang tata, ingon ani nga mas jealous ta. Amen. Amen? And ingon ang Bible, rejoice to those who rejoice. Kung nagalipay mo yung suon, dili ka mag-jealous nila. Kung mo nilang isinati sa ilang pamilya or sa simbahan, dili ta mag-jealous nila. Maglipay ta kay ano, may suon na to sila. Kadaugan mo na nato. Amen. Amen? Oo na siya, problema na to. Sampulan nila, mag-post, victory nila. Maganahan mo like o mo react mo rin kay kasing-kasing, nag-jealous ka, nasuya ka, and dili tayo nana. Amen? Dili tayo nana. Amen?
rejoice to those who rejoice. Romans chapter 12. And particularly sa itong mga kaigsunan, kadaugan nila nato. Ano? One body naman na diyan ni Kristo. Ang gusto anong karon magsinusay, magsuyaay, hindi na mayo. Amen. Another nag-mention ni Paul is outbursts of anger. It means rush along and hence get heated up, breathing violently. It means passion-driven behavior, action imposed by strong emotion. Galing outburst of anger. Nasuko ka, niya ang imong pagbati is naghangos ka sa kasuko. Kasuway na mo naghangos ka sa kasuko. Magkanunog ang tao. Kasuway ba na? O, kasuway ba na? Ayan nga lang. Ay, by the way, yun ang mga sabuta. Kini daw, ay author nga ako nabasahan. Kini daw tao nga masok-anon. Ano nga, masuko na siya, yung itong author nga makuhaan daw atong happiness anak at least 60 seconds. Panahon nga masukuta. Nakasabuta? Mao nang panahon nga masukuta, suko gid anak. Di yun ka malipay anak. Di yun ka mo smile anak. Ano man, suko mga. Amen? Ano ba na to? Suko mga. Bisa kung saan, so, tingong nga, sorry na, mo na, di na diya-diya. Kasi bulog, pa na. Or, katong adlaw, simanda mga. Amen? Amen. Mo na, again, dili maayo. Outburst in dali, masuko. Masuk anon. Proverbs 29 verse 11 says, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. Proverbs 19:11, sensible people control their temper. Proverbs 14:17, a quick-tempered man acts foolishly. Kung sa author na akong nabasahan, ingon siya, speak when you are angry, and you will make the best speech will ever regret. Bantay mo ka na, magyaw yung kabayi, cover mo yun. Sa iyo dito ang ibukat yun. Sa iyo dito ang istorya, nagmahit ka mayo. Yung si Will Rogers, people who fly into rage always make a bad landing. O na, again, ako na ako issue ni po. Grasya sa dito, dili na yung na maghangos sa kasuko. Sa una before, pero karon by the grace of God and by the help of the Holy Spirit, dusa ko sino. Dusa ko sino. Another nag-mention ni Paul is disputes. Ano yung disputes? Disputes is feeling of resentfulness. Resentfulness. And resentfulness is a feeling of anger or bitterness that arises when someone has been forced to accept something they do not like or consider unfair. Ingnon ka nga dawatan na naway. Hindi ka kadawat, tirahan di ka nga. Hanro ka bubos mo nag-ingon niya kay it means selfish ambition, rivalry, or resent. Mamaw na siya. Abot pasabot aning disputes tungod kaya again. Kung padawaton ka or murag i-accept na lang nimo bisag dili nimo ma-accept, kung may tabuan na, ang result na mag-plan kang mubaws. Amen? Amen. Una ka, gidawat lagi nimo pero again, sa unahan na nagunaon na ka bawas. Buwas sila ka. Gidawat lang nina ko pero unahan mo bawas ko. So again, ingon ang pong Ginoo, ingon si Paul, vengeance is mine. Amen?
mga naggrasya sa Ginoo kung naatay mga quote-unquote ilungtan kung sa may kanang dili nakadawat kung ipadawat sa ato so di nakadawat kaya nagplano ka nga ubaws kaya mga nagkabang sa Ginoo nga hawason na i-deliver na ay sa una at Ginoo lang grabe ang pagdumot ako sa akong papa sa kumanik anong luwag verse sa akong papa tungkol sa dili maayo nga na-treat sa akong papa. Kauna na ko, dako lang ko, bugduan yung tumis kinabuhi ng tawana. Kung maguwag sa iyo, kung maguwag. Kada mga panahon na kalingawan ko sa mga ko, natawag ko na nagay din na impossible na Ginoo. And salamat sa Ginoo, namin plano ng Ginoo, ay bala, impossible. Nakuha na to? Nalabang na, sunod sa mga mabot ang point. Balik yung sitwasyon. Pero salamat sa Ginoo nga ang plano nga mubawas niya, huwag ito mubawas. Instead, galagaan, gugma, tagad, and sa balik-balik sa pesuhan, at umud gapon, tagdod gapon, tagaan si Panginoon. Wala nga ako magawa karon, tala ko siya na kung maulaw na siya na ako, kaya bawas siya kasi hindi buhat na ako sa gamay pa ko. Maulaw siya. Amen? Amen. Another nga dimension ni Paul is dissensions. Ang dissensions is simply mean kanang divisive na klase sa tao. Ako na to? Divisive. Separately from the word dixa, separately and stasis as standing stance or it literally means standing apart. Tao nga divisive. Kasabot ha? Na yung mga tao yung unana, divisive kayo. Hopefully, wala yung unana na ito diningan. Divisive tao, kinaiyak. And, mingon mo, kung naamoy concern ako, naamoy hinungdan nga divisive mo, tuwar na nga simbahan, o tuwar na po, please, istoryahin mo. Please, privately, paibaw ako. Dili ko gana nga maamo ang simbahan tungkol sa imong serious concern ako. May nungdan nga divisive ka sa simbahan. Again, this is individual divisive na deed of flesh. Dini is grupo na yun. Second is factions. Kini grupo ni sila. Grupo nga naghimog storya, naghimog ka ng opinion na may nungdan nga nakikibay sila, nakisiak sila. And mostly, kining factions is refers to false teachers. Amen? Amen. False teachers. Simbahan niya, grupo din nga sila nahimo nga nakamap nga opinion or storya nga dili sila okay din nga grupo sa simbahan and when may tabo nga si ako simbahan na divide na simbahan. And I tell you, laingon anak mga instances na yung ng mga tao na namitong yung siyawa ang mag-divide ang simbahan. Hello! Hopefully, walay yung unana nato din eh. Amen. And again, kung nakamoy personal concern, please, sundiin ko. Ayaw tugutin, umabot sa point nga mabungkat ka, mag-divide ka. And i-mention ni Paul kay possible nga naan silang time. And again, ang mga nagbuhat o natin mostly ang mga false teachers. Another is envy. Move fast up. Envy. Envy is Thonos feeling of ill will, refers to jealous envy. Manangingon ako, isoon lagi silang duha. That negatively energizes someone who has an embittered mind. Thonos, ill will conveys to displeasure at another's good without longing to raise oneself to the level of him who envies, but only to depress the envy to his own level.
envious na tao. Sampulan niya. Possible ni siya. Kita mag-post yung mga kuhan. Suya, hindi ka. Na-envy ka. Kaya mo na masahe, dili ibayo ni social media. Na may maayo nga side ng social media, na may dili maayo. Amen? And again, kung envious ka, mga tabang sa Ginoo, kung grabe ka-envy ng mga klase sa pagkatao, again, sutiyali ka, wala na isingalihan sa Ginoo mga klase sa buhay. Drunkenness. The state of being drunk or under the influence of alcohol. Hubog-hubog. Again, dili din maayo ng hubog-hubog. Hello? Mali pa yung ginawa ni. By the way, wala ko makasabot kining hubog-hubog, ingon si Paul, wala ni luna sa ingarian sa Ginoo. Hubog-hubog. Di hubog-hubog, hubog yun. Amen? Another last is carousing. Kung saan yung carousing? The word carousing comes from the word carousel. Ang root word yun ani is carousel. Pamilya mo anang carousel? Ano sa mga carousel? Ito yung diha na gikan ang word carousel or carousing, which means loud, riotous drinking party. Anang party, inom, morning the night, mga anak nga buhat, hubog-hubog, nag-iat, sayaw, naay kahilayan. Amen? And inundong ko sa una, Brad Ili, Litabar, among mamahan mo sa pagtuo sa jail. Ito na ni. Na may disco nga doon, mapadisco mo ng mga big timer na doon. Mapadisco niya, magpainom pagit. So, si Brad Ili, siya may pastor nga doon sa jail. Yang buhaton, mag-hire na siya o mga manimbahay na muruping sa diskuhan. Kinsa kong mga pwestuhan, mga disco. Ay, hindi ka ba? Naaging masakpan eh. Hindi ka ba? Mingon na sa pag-ibig. Brad, ano na rin Brad? Historia mo mo Brad. Historia Brad, naaro mo nakakita mo pertin mo grind na ito Brad. Pertin mo kiay na ito Brad. Kanya labi na yun, nasa worship team. Mingon na sa pag-ibig Brad. Pahuway sa kapanda. Pertin mo yung grind na ito Brad. Pertin mo sayaw na ito. So, i-mention ni Paul, mao niya mga binuhatan sa unod o flesh. Nga diin, ipadayon si Pablo siyang statement nga niya sa atong first point nga ang nagbuhat ini nga klase sa mga buhat way luna sa gingharian sa Ginoo. In other words, nakasulong langit. According sa original na pinulungan kaninga text is that this is a sure end na damatan sa mga nagbuhat ug ingon ani nga binuhatan. Kaya sa kasturya nga tao matay. Yung kawan na pagkamatay niya, natubang siya hindi sa Ginoo, Pedro. Tubang sa Pedro. So to make a long story short, natubang sa Pedro, namatay naman siya. Gipapili siya Pedro kung asa siya gusto padung langit ba or impierno. So, siya mo pili. Ipatanaw na siya ni Pedro sa langit sa impierno. First, ato siya sa langit, pagkatapos niya, nindot yung lugar, pero mingaw lang. Mingaw. Nindot yung lugar, pero mingaw. So, medyo kadaduha siya, mingaw yung lugar ay. So, ang itabo, kita siya Pedro sa impierno, pagkita niya sa impierno, na alito inom, concert, nakatanan, lingaw, sa kalibutan. So, to make the long story short, umangad to, gawa sila, and gina siya dito, sa may milyon, langit pa, impierno. Pedro, ito lang sa impierno.
Kay, ang ako mga na-experience kalibutan, naaging at ko na, wala na akong matalawis kalibutan, naaging tanan. So, okay, ato na to. Sus, pagkato na to. Linaw nga kalayo mo din. Ako'y siya na to niya, nagtsapaw siya tayo. Tsapaw siya ng Pedro, anong yung manani man eh. Pag una na kong tanaw, lingaw yung mga tao, nag-disco, nag-concert, nag-inom, lingaw kayo. Ngano yung nani man nag-antos manopos, kasakit nga ni. Ingan siya Pedro. Nag-promo doon niya to. So, here's the thing. Why pagbahay nga nag-unak? Ano na yung ang naasa? Why? Enjoy ka karon, pero I tell you, ang iyong anak, mag-antos na pagkain. Again, may akong pag-ampo, makita nga ni, nakita nga naangan ni, wala na tani mga buhata kay Kristohano naman ta. Amen. Amen. Apan kung niya na itong ani nga napagid siya aning mga buhatang niya, perminti yun niya magibuhat, indikasyon na nga uwa pagigas Ginoo. Mura lang kag naas Ginoo, pero kung nagsigi kag buhat aning mga buhata, indikasyon na nga uwa pagigas Ginoo. Kaya ang tao nga naanas Ginoo, nag-agpas na siya nga pahimutan sa kinabuhi ang Ginoo. So again, kung niya nato ani nga nagbuhat pa ani mga buhata, nagdasi ko nimo nga dool ni Ginoong Hesus. Kay siya maghatag nimo ana o kagawasan. Sampita siya kung gapoy na kana kay papahulayon kaniya. Kung isurrender ngadto kaniya ang tanan, diha nimo kay andam siya mutabang na nimo tuoy sa liki siya simple araw ka makatong sa kinabuhi. Dahil. So, mabalik ko sa punto, ni ata adong sa celebration sa New Year. And speaking of New Year, dili ginawa ang New Year's resolution. Dili na ko mubuhat ani o kani. And again, dili New Year's resolution ang gikinahanglan sa tao. Ang gikinahanglan sa tao, si Kristo. Amen. And sa mga believer naman, ang gikinahanglan nimo as a believer, mamunga ka sa Espiritu. Mamunga ka sa Espiritu. Gustuhan mo nga karon, wag pagyo ka kakitag bunga sa Espiritu sa itong kinabuhi, pues panganluya nga mamunga ka sa Espiritu. By the way, nakaampo mo nga, Lord, mamunga ako sa Espiritu, Lord. Okay, naka-pray mo anak. And I tell you, sige kong pray anak. Dili man na instant nga bunga din mo kay isgo tag bunga, dili man na diha ang bunga. Amen? Then again, I encourage kung wa pagid ka mamunga as a believer, baka mamunga diha sa Espiritu, sampita ang Lord, o bunga ko para makita ka sa kinabuhi, mahimaya ka sa ako kinabuhi. So, again, in close, kinsay na kailan nato ani nga picture. Particularly kanang araw. Kanang araw. Kung saan na siya? Kung saan na? Romo na. Fresh pizza. Romo dyan na. Ako sa sakto nga sir, kalusot sa itawag na siya o road sign reflector. Ang gamit na niya is sign na siya padung panahon sa gagabion sa agyanan. Amen? And kuha kay suga, di nakita na. Amen? Pero kung na kay suga, kita ka na. Kung kay suga, disgrasya ka. Kung na kay suga, hindi ka mag-disgrasya. Amen? Kay makaibaw magkakasanggan. Amen? And again,
kini atong isgutan nga mga matang sa unod-unod nga sa ingon ani. Nga again nagpaibaw ni nato kining mata nga sa nga kung pabilin tani malaglag ka sa termo. Amen? Then through ani nga kamaturan magiyahan ka nga di na maayo, di manipay Ginoo na ikapungtan nila sa Ginoo and mo na yung malaglag ko sa termo. Nakuha na to? Amen. And this is just a sign or sa Ginoo na ako, this is to aware and to warn us. Mga nabuhat, aning mamatang sa buhat, kapungtan, nagpaingon sa kalagnanan. So, again, I believe kaning mga matanga sa ulod-ulod pagpakasa, I believe, niya natin din nga uyang aning area. So I encourage you mga tabang sa Ginoo. I encourage you nga, Lord, kung wa ka, wa may mahimo. Uyang ko aning nga matang sa tabangi ta mo Ginoo. And tabangi ko balang Espiritu kay ikaw lang mga makahatag ng puso kung makagiyan ako sa pagpanginabuhi. Sumalang Kristo. Then again, magpatuyang may ka, magbuhat ang mga buhat ka, I tell you, sigurado ang inyong kalaglagan na sa mga. Amen. Amen. Lord, dagang salamat Ginoo God for Lord, pag-aware, pag-warn na mo aning mga deeds, O God. Give us all the graces we need, magikan kanino, Lord. Kung niya na mo din nga huyang aning mga gipangisgutan na mo, maunod-unod sa sao, God. Tabangi mi Ginoo nga makalikawas, mahawas, tabangi mi nga mausap, mamuliwat mi ni Kristo. E nag-ambo ko bala ang Espiritu, Lord, na ikaw yun mo'y mag-control sa mong kinabuhi. Na muhatod ko na mo sa pagpakaliwa sa mga anak mas Ginoong Jesus. Kung kami lang mo, Lord, dali kami mapakyas. Kung kami lang mo, Lord, dali ng mga umod ng among mga udol na sa naginanamo. And salamat, O Lord, na hihimpit mo na among kinabuhi. Gidaog mo na ang tanan ng among kinabuhi tungod sa gibuhat sa imong anak mas Ginoong Kristo. Salamat sa tanan mong ipadayag ka na mo, salamat na ikaw ang Diyos. Lord, na matinud-anon, kung dahil pag-kayo namo, na nagpahibaw ka na mo ini. Aron, matudluan, pahimagnuan ni Ginoo. Kaya salamat o God, dalay ko ng imong ngalan. So sa may kadakugan, kalampusan, nanaangkon, kapon, utungog, himaya, na nagiging namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papakamagin natin. Tumawita ko ng last song. Jesus,
In our eyes, pleaded and poor, living amongst us, see how He loves us, Jesus, Holy Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Holy Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, Jesus, sing only Lord, holy Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, Jesus. Holy Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Manikot ka may sohon. Salamat sa pulong sa Ginoo na abot na to sa Galatians, no, it reminds us na at this year 2024 mo end na. So karong Martes o Wednesday di ay mag 2025 na. So sa giwali sa ni Pastor ganina nag-reminds gid nato nga sa katutanan nga kinahanglan jud ay pamangandam sa atong kaugalingon kay nakaingon ko karon ba na di jud ay may bawa na itong kinabuhi, no? Kung may bawa na kinabuhi, grabe pangitabo, ingon ta akong friend nga kanang naunsa naman yung grabe naman ang mga road accident, iko bitaw usahay ko madag sa tenan kay makatulog ra ba jud ko, no? Kanang mingon man ta nga matutag langit, pero ang requirements matutag langit kinahanglan mo ta mamatay. So ayun pa po nga Lord, ay sana sa pumamatay. O para makoy apo. Joke. Bitaw no, kay grabe dyan ang panghitabo karon. Grabe ang mga panghitabo, kanang patay, unya, kanang aksidente yun. No, kanang mana nga, ang atong ginabuhi ni Gud mahibawaan. So, salamat sa this is the last Sunday of 2024 nga nag-reminded si ang ginawa ni Pastor na sa atong mga kinabuhi nga kanang na mahibawaan. Bisan pag mingon gani man kumulang ka na sa balay. Pero what if labayon kag usa ka buok ang munggo si naglingi ni mo nay lansa. Patay gyapon ang tao, no? So we should be serious sa atong pagpamalagad sa Ginoo. Kanang namatay mga kasaypanan pero kanang atong seryoso, the more ta mo serious in 2025. No dili lang ingon kanang maingon ta nga kanang sige ampo sa Ginoo, blessing, good health, long life. Kundi atong iampo sa Ginoo nga Lord, kanang sa 2025 kay the more pa ko nga masuod nimo, the more pa ko nga kanang motamod nimo sa imong mga ipang-ingon sa Biblia. O dyan na ako mga pag-ampo nga dili tama
kanang madakin asman ta sa pagpapangalagad sa Ginoo pero padayon ta maigsuon sa 2025. No kana nagwali naman ko. Sorry pastor. So mag-ampo ta sa pantay sa offering. Father, we thank you God for this afternoon. Salamat Ginoo sa imong pulong. Nagapa-remind us, O God, sa among among Kristohanan nga paglakaw, Lord, nga kanimo Ginoo. Lord, nakabalo kami sa among pag-aatuan, pero wala mi kabalo Ginoo kung ang among kinabuhi kanus di mo kuhaon ang among kinabuhi kanus matapos ning kalibutan na, pero ang among mga pag-ampo Ginoo nga naami kanunay diha sa imong kiliran Ginoo, naami kanunay Lord sa imong presensya. Father God, bisan pa Ginoo sa tayo sa offering this afternoon. Lord, salamat Lord. You are enough Ginoo sa among mga kinabuhi. Sometimes kanang maglisod mi Ginoo financially upon Lord. We thank you nga ang provision wala jud ka nagkulang. Makakaon ni Lord tulo sa usa ka adlaw Ginoo. Salamat Father God nga ikaw Ginoo naga-bless sa matag usa Lord, sa bisan pa sa among mga nanarbaho Ginoo. Salamat sa kusog imong gihatag Ginoo. Bisan pa sa among mga amo Ginoo sa tag-iya sa company Father God. Lord, we thank you God. We acknowledge Lord na sa among pagpaningkamot at through hard work Ginoo, among gi-acknowledge Ginoo nga gikan kanimo Ginoo ang source Ginoo nga income nga madawat kanamo Father God. Lord, bisan pa sa among mga kaigsuonan nga nag-drive, Lord. Salamat sa proteksyon na nila, Ginoo, sa ilang pagmaneho, Ginoo, sa mga sakyanan, Father God. Lord, we thank you, Lord. Bisan pa sa mga kaigsuonan na po, Ginoo, nga walay mga trabaho, nagdawat o mga suporta sa ilang mga anak. Lord, we assure ka ng guide, Lord, nga katigumi, Lord, mo budget, Ginoo, sa kwarta, katigumi, Ginoo, nga mo spend sa ibang sa income Ginoo nga among naangkon Father God. Lord, igahapon na ako kang ipasalamatan. Salamat Ginoo sa provision, sa good health, sa mayong paghunahuna na mo Lord imong gihatag sa among matag sa tagsa na pamilya Ginoo. Bisan pa Ginoo sa protection imong gihatag Ginoo. Lord, igahapon na ako kang ipasalamatan. Ang tanang lumog himaya, Lord, imo ra gyud Ginoo in Jesus name. Amen. Maruta. Lord, daghang salamat sa katapusan ng dagan ng buwan, ang katapusan Domingo sa 2024 na sibag nagday, may sa ngalan mo Diyos. Salamat for Lord, awaring us and warning us, O God, aling mga pagulong bata sa pagkakasawa na. Ang po nga kami yung katawan ko. Again, grasyahan mo yung mga panginabuhi sa Espiritu, mamunga sa Espiritu. And money mo, Lord Father, na klase sa kinabuhi mo yung kabubuton ng mga panginabuhi mo yung sumakit sa inyong balaang Espiritu. Enough na nga ang pagpanginabuhi mo, enough na ang pagpanginabuhi na wala makakalimut niya kanimutan. Give us all the graces na aming kinahanglan para mag-uswag ni aron magtubo ni aron ni mamunga para sa inyong kailangan. Ang buong ito, ang imong pulong, pinatubukan sa Kristo, ng ikawang ito, pagkinitan ng naghatag ng himaya, kasilong sa ngalan. Dalaygon ka, dahil mo nagampo, for this another week, amo, Lord, sa bubangon, po sa imong puso, alam, aksyon, sa imong iya, ampo po sa abang, sa imong malang, sa pagkakas sa imong ginagawa na, Lord, dili mi mag-trial and error sa ating pagkakas, Lord, firm mi nga magpagiya, Lord, magpatabang sa imong malang Espiritu God. Kaya kung kami lang, Lord, pakyas mi, kuyang mi, daling mga umod anin, kinabuhian din mo yun. Kung ining kinabuhian, Lord, grasya din ang tanang namin. Isang ganyan, Lord, sa mga trabaho, Lord, sa mga naay mga
paningkamutan, yaguan, Lord, sa mga pinagwan, padayon na ng puso, po sa inyong panabang kanila, pag-bless sa tanan, ihatid nila, Lord. Ang buhay ko, kanino mga katawan, mga district ko, God, ngayon mo, Lord, ang ugon, walang puso, mabungahon, ang tanan, nabuhat, na imong mabuhat nila district ko. And nagpunti sila sa kaaway, sa atake, sa limbo, sa tentasyon, o sa bisan unsa mabuhat sa kaaway, Lord, magbuba sa mga relasyon niya kanimo, bisan kami magbuba sa mga Kristohano na kinabuhi niya kanimo. Lord, you know, we're more than conquerors, O God. Lord, nagudaw ng kaaway, O God, but sometimes, O Lord, ma-fail me. Sometimes, O God, Lord, maguntog me sa iyang mga attack sa mga pinag tagakin mis na ng grasya na mong kinahanglan niya kanino Ginoo Lord. Na mulugwa niyo kananaog sa kanang buhat, kapi, linggo, pag-impact niya ng kanang. Nagampo ko nga, nining sa mga simanahon na Ginoo Lord. Lord, ilagay masintro sa mga ginabuhay, labas na ng mahimaya ka, matagusan na mong kakinabuhay sa mga tawhan. Amen. Dahil ko nag-ampo, Divine Spring Months na, Lord, mo-grow pa sila pagpakailangan mo. Mo-grow pa sila relasyon niya. Mo-grow pa sila, Lord, sa ilang paghigugma, magsimba, magsunod niya. Mo-grow sa tanan na aspect. Mo-grow na kabusunan, mamungat, kung maghatag, himaya kanino. Laban sa tanan, yung ipamuhat is afternoon, kung dalay doon ang halang buugan. So sa may kadaugan, ang kalampusan, kanang himaya, ang tanan, hindi mo lamang yun, O God, sa bumugtong anak lamang ang tanan, na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Pakpakan natin sa salamat. Ang hapon, and God bless. In advance, Happy New Year. Salamat sa inyo. By the way, wala din tayo discipleship class karon next week na. Ato na tama. Ato na ta. Ato na ta ba? Ato na ta. Picture sila ko. Okay.